Siya lang ang bukod-tanging nagbibigay ng dangal sa pamilyang ito. Nakatitig ako sa mga salitang iyon sa screen ng aking telepono, habang nasa harapan ko ang birthday cake na hindi ko pa nagagalaw. Nag-comment ang nanay ko sa Instagram post ng kapatid kong si Bianca. Isang litrato kung saan nakangisi siya. Nang malapad sa airport, hila-hila ang maleta, handa na para sa sorpresang biyahe. Paparis na regalo ng aming mga magulang. Puno ng heart emojis at exclamation points ang post, at sa ilalim nito ay 12-dosenang pagbati mula sa aming mga kamag-anak at kaibigan. Ang pangalan ko ay Ira. At nagdiwang ako ng aking 30 kaarawan sa araw na iyon sa isang tahimik na kondo sa Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang isang medical representative. Kumikita ng sapat, pero hindi naman kalakihan. Mag-isa akong namumuhay. Tahimik lang, at ginugol ko ang huling 8 taon ng buhay ko sa pagpapatunay sa pamilya ko na mahalaga rin ako. Nang umagang iyon, gumising ako na umaasang may tatawag, may magte-text, o kahit man lang bumati sa messenger. Pero katahimikan lang ang nakuha ko. At tapos, nakita ko ang post na iyon. Nakaupo ako sa maliit kong mesa sa kusina, nakatitig sa nag-iisang cupcake na binili ko para sa sarili ko sa bakery sa baba. At pakiramdam ko ay lalo akong lumulubog sa lungkot. Ni-refresh ko ulit ang post. Baka sakaling mali lang ako ng basa. Pero hindi. Nandoon talaga. Si Bianca, 26 anyos, nagniningning na parang nanalo sa loto, at ang comment ni Mama na nakapin pa sa taas para makita ng lahat ang totoo. Hindi na ako nagulat. Hindi talaga. Ganoon naman parati. Si Bianca ang golden child. Ang paborito. Ang hindi nagkakamali. Ang nakakakuha ng lahat ng atensyon, papuri, at suporta. At ako yung backup plan, yung tinitiis lang pero hindi ipinagdiriwang. Noong lumalaki kami, si Bianca ang nakakuha ng pinakamagandang kwarto sa bahay, mga bagong damit, at private tutoring kapag nahihirapan siya sa eskwela. Ako naman, mga pinaglumaan lang at tapik sa ulo kapag nag-uuwi ako ng matataas na grado. Noong gustong sumali ni Bianca sa dance troupe noong high school, nagbayad agad ang mga magulang ko para sa mahal na lessons at costumes ng walang kurap. Noong nakiusap naman ako na kumuha ng photography classes, sinabi ni Papa na hindi namin afford at dapat mag-focus ako sa mga bagay na mas praktikal. Nagtrabaho ako sa fast food chain pagkatapos ng klase para makaipon pambili ng segunda manong kamera. Hindi pumunta ang mga magulang ko sa maliit na art exhibit kung saan nakadisplay ang mga litrato ko. Pero present sila sa bawat dance recital ni Bianca. Nakaupo sa unahan na may dalang mga bulaklak. Tinawagan ko si Mama nung hapong iyon para tingnan kung baka nakalimutan lang niya. 4 na ring bago niya sinagot. "Oh, Ira! Hi!" sabi niya. Halatang abala ang boses. "Nasa airport ako kasama ang kapatid mo. Pwede ba kitang tawagan mamaya? Birthday ko ngayon, Ma." Nagkaroon ng katahimikan. Rinig ko ang ingay sa terminal sa background at ang mga anunsyo sa intercom. "Ay, oo nga pala. Happy birthday, anak. Makinig ka. Pasakay na kami ng eroplano. Tatawagan kita mamaya. Okay?" Binabaan niya ako bago pa ako makasagot. Binaba ko ang telepono at tumitig ulit sa cupcake. Pagkatapos, binuksan ko ang laptop ko at nag-log in sa joint bank account na sinishare ko sa mga magulang ko. Ang account na hinuhulugan ko sa nakalipas na 6 na taon. Nagsimula ito noong nagkasakit si Papa sa puso. Kinailangan niya ng operasyon at mabilis na nagpatong-patong ang mga bayarin sa ospital. Walang magandang health insurance ang mga magulang ko at nalulunod na sila sa utang. Kakapasok ko lang noon sa una kong malaking trabaho sa sales at gusto kong tumulong. Kaya, nag-set up ako ng automatic transfer, 15,000 kada buwan, diretso mula sa sweldo ko papunta sa account nila. Hindi ito kalakihan para sa iba, pero sa paglipas ng mga taon, lumaki rin ito. Inisip ko na ito na ang pinakamaliit na magagawa ko.
Magulang ko sila eh. Pero hindi nila ito nabanggit kahit kailan. Kahit isang beses. Hindi sila nagpasalamat. Hindi nila kinilala ang tulong ko. At noong pasimple ko itong binanggit nung Noche Buena, 2 taon na ang nakararaan, winasiwas lang ni Mama ang kamay niya na parang wala lang ito. Ah, ang bait mo naman, Ira. Pero okay lang kami. Talaga, okay lang daw sila. Pero heto sila ngayon, gumagastos ng siguro'y daan-daang libo para sa biglaang trip sa Paris para kay Bianca. Nag-compute ako sa isip ko. 6 na taon. 15,000 kada buwan. Mahigit 1 million din yon. 1 million yan 80,000 na ibinigay ko sa kanila. Sa pag-aakalang nakakatulong ako. Sa pag-aakalang baka magkaroon ito ng halaga sa kanila. Tiningnan ko ang history ng account. Bumabaligtad ang sikmura ko sa bawat entry. Nandoon ang mga karaniwang gastos, grocery, kuryente, bayad sa kotse. Pero tapos nakita ko, isang charge na R200,000 sa travel agency. Isa pang A80,000 sa isang luxury boutique. At nitong nakaraang buwan lang, isang deposit na 5,000 sa personal account ni Bianca na may nakalagay na gift. Ginamit nila ang pera ko. Hindi para sa bills, hindi para sa emergency, kundi para kay Bianca. Sumandal ako sa upuan ko, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko. Lahat ng taon na yon, lahat ng perang yon, ibinubuhos lang pala nila sa kapatid ko habang ako nagkukumahog mabuhay paycheck to paycheck, tinitipid ang sarili sa bakasyon at bagong damit dahil gusto kong masigurong okay sila. Naalala ko lahat ng beses na tumanggi ako sa outing ng mga katrabaho ko sa Boracay o La Union dahil hindi ko afford. Ang mga panahong nagtiyaga ako sa instant noodles at itlog sa loob ng 2 linggo dahil nasira ang kotse ko at ayaw kong galawin ang emergency fund ko. Ang dami kong sinakripisyo habang tinatrato pala ng mga magulang ko si Bianca na parang Reyna gamit ang pera ko. Tiningnan ko ulit ang cupcake. Tapos, tumingin ako sa screen at nagdesisyon. Klinik ko ang withdraw. Inabot ako ng 3 araw para mailipat ang lahat ng pera. Mahigit 1 million ang ibinalik ko sa personal account ko ng paunti-unti para hindi mag-trigger ng anumang alert sa bangko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito pagnanakaw. Pera ko to, pinaghirapan ko to. Ibinigay ko ng kusa, oo, pero nagsinungaling sila sa akin. Inabuso nila ang kabaitan ko, kaya binabawi ko na. Dinaanan ako ng matinding guilt noong una. Nakahiga ako sa gabi, nakatitig sa kisame. Iniisip kung nagiging madamot ba ako o nag-overreact lang. Pero tapos maaalala ko ang comment ni Mama sa Instagram post na yon. Siya lang ang bukod tanging nagbibigay ng dangal sa pamilyang ito at biglang naglalaho ang guilt. Napapalitan ng mas matigas na damdamin, mas malamig. Wala akong pinagsabihan sa ginawa ko. Kahit sa mga kaibigan, kahit sa mga katrabaho. Patuloy lang ako sa pagpasok sa trabaho. Patuloy sa buhay. Nagkukunwaring normal ang lahat. Pero sa loob-loob ko, iba na ang pakiramdam ko, mas magaan siguro o baka mas galit. Tumawag si Bianca mula sa Paris sa 2 araw ng biyahe niya. Hinayaan ko lang mag-ring. Tumawag ulit siya kinabukasan at sa sumunod na araw. Sa wakas, sinagot ko, Ira, grabe, kailangan mong makita ang city na to. Sobrang ganda. Ang galante ni na Mama at Papa. Pumunta kami sa Louvre kahapon at mamayang gabi magdi-dinner kami sa isang sikat na restaurant malapit sa Eiffel Tower. Mabuti naman, matabang kong sagot. Okay ka lang? Parang, ang weird ng boses mo. Okay lang ako. Busy lang. Gusto ko lang magpasalamat. Alam kong tumutulong ka kina Mama at Papa. At sigurado akong bahagi yun kung bakit nagawa nila to para sa akin. Kaya, thank you. Muntik na akong tumawa. Muntik na! Sa halip, sinabi ko, wag mo nang intindihin yun. Ikaw talaga ang best 8 ever. Sabi niya, at naririnig ko ang ngiti sa boses niya. Binaba ko ang telepono at ibinato ito sa kabilang dulo ng sofa.
Ang totoo niyan, hindi naman masamang tao si Bianca. Hindi siya malupit o sadya ang pagiging masama. Manhid lang talaga siya. Spoiled, oo, pero hindi intensyonal na nananakit. Talagang naniniwala siyang umiikot ang mundo sa kanya dahil ganoon siya pinalaki ng mga magulang namin. At hindi ko siya masisisi doon. Hindi niya kasalanan na siya ang piniling paborito. Pero masakit pa rin. Naalala ko noong mga bata pa kami, siguro 10 at 20 konyos. Nag-ipon ako ng baon sa loob ng 3 buwan para bilhin ang vintage camera na nakita ko sa isang pawn shop ng araw na sapat na ang pera ko. Umuwi akong excited para ipakita sa mga magulang ko, pero kakatanggap lang ni Bianca ng mababang grade sa math at nakaupo ang mga magulang ko sa kusina, inaalo siya, pinapangakuan ng bagong tablet kapag tinaas niya ang grades niya. Magaling, Ira, sabi ni Mama nang ipakita ko ang camera. Dinala ko ang camera sa kwarto ko at umiyak. Hindi dahil gusto ko ng papuri, kundi dahil gusto kong magkaroon naman sila ng pakialam kahit konti. Ginugol ko ang sumunod na linggo sa pag-research kung ano ang gagawin sa pera. Hindi ko ito waldas sa kung ano-ano lang. Gusto ko itong gamitin sa paraang may kabuluhan. Naisip kong invest. Baka pandagdag sa down payment sa bahay. Pero nadapa ako sa isang ad para sa medical coding and billing course. Isa itong 6-month program na magsesertipika sa akin para magtrabaho sa healthcare administration, isang bagay na matagal ko ng interes pero wala akong oras o pera para gawin. Ang halaga ng programa ay nasa $250,000 upfront kasama ang exams at materials. Dati, imposible ito. Ngayon, kaya ko na. Nag-enroll ako ng gabing iyon. Hindi agad napansin ng mga magulang ko ang nawawalang pera o kung napansin man nila, wala silang sinabi. Ira, kailangan nating mag-usap. Bumagsak ang puso ko. Tungkol sa account. May error yata. Maraming pera ang nawawala. Nawawala? Oo. Mahigit 1 milyon. Tumawag ako sa bangko at sabi nila na transfer daw palabas. May alam ka ba doon? Tumigil ako, pinipili ang mga salita ko. Winindro ko, pera ko yon pa. Ako ang naglagay doon. Kinuha ko lang pabalik, mahabang katahimikan sa kabilang linya. Tapos, Ira, para sa emergency ang perang. Yon, inaasahan namin yon. Emergency? Inulit ko, matigas ang boses. Tulad ng trip sa Paris. Isa pang katahimikan. Iba yon? Sabi niya sa wakas. Paano naging iba? Kailangan ni Bianca ng pahinga. Sobrang nagpapaka-stress siya sa trabaho. At gusto lang namin ng mama mo na gumawa ng espesyal para sa kanya. At paano naman ako? Lumabas ang mga salita ng mas matalim kaysa sa balak ko. Nagpapasok ako ng pera sa account na yun sa loob ng 6 na taon pa. 6 na taon. At kahit minsan, hindi kayo ni Mama nagpasalamat. Kahit minsan, hindi nyo tinanong kung kailangan ko ng tulong. Kinuha nyo lang at ibinigay kay Bianca. Hindi yan patas, sabi niya. Pero mahina ang boses niya. Hindi pa. Ang hindi patas ay yung nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho para suportahan ang pamilyang to habang tinatrato nyo ako na parang hindi ako nag-exist. Kaya oo. Binawi ko ang pera ko at hindi ako hihingi ng sorry. Binabaan ko siya bago pa siya makasagot. Nanginginig na naman ang mga kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa guilt, dahil ito sa adrenaline. Sa wakas, nanindigan ako para sa sarili ko. Masarap sa pakiramdam. Nakakatakot, pero masarap. Nagsalin ako ng wine at umupo sa sofa. Nakatulala sa kawalan. Inasahan kong mas sasama ang pakiramdam ko. Inasahan kong dadaganan ako ng konsensya. Pero sa halip, nakaramdam ako ng ginhawa. Parang pinutol ko ang lubid na matagal nang sumasakal sa akin. Mabilis ang ganti. Tumawag si Mama nung gabing iyon. Matinis at nanunumbat ang boses. Paano mo nagawa ito sa amin, Ira? Nagtiwala kami sa'yo. Nagtiwala kayo sa akin?
Ganti ko. Ilang taon niyo na akong niloloko. Hindi kami nagsinungaling. Hindi lang namin inakala na palalakihin mo ng ganito ang issue. Palalakihin? Ma, mahigit 1 milyong piso yon. Perang ibinigay ko dahil akala ko kailangan nyo. At ginastos nyo kay Bianca. Maraming pinagdaraanan si Bianca ngayon. Kailangan niya ang suporta namin. At ako, hindi. Hindi sinagot ni Mama yon. Sa halip, sinabi niya, dismayadong dismayado kami ng papa mo sayo. Tumawa ako ng mapait. Siyempre naman, kasi ako naman parati ang disappointment, di ba? Si Bianca, hindi nagkakamali. Pero ako yung palpak na walang karapatan sa kahit ano. Hindi totoo yan. Hindi ba? Kailan huling beses na nag-celebrate kayo sa kahit anong achievement ko, Ma? Kailan huling beses nyo akong kinamusta? Tumahimik siya ng matagal. Mag-uusap tayo kapag kumalma ka na. At binabaan niya ako. Hindi ako umiyak. Gusto ko, pero walang luhang lumabas. Sa halip, nakaramdam ako ng guwang sa dibdib. Parang may hinugot sa akin. Alam ko naman noon pa na paborito nila si Bianca. Pero, ang marinig na ipinagtatanggol ito ni Mama, nang ganun-ganun na lang iyon, ang nakadurog sa akin. Ibinuhos ko ang sarili ko sa medical coding course pagkatapos noon. Paraan ito para malibang, para mailipat ang lahat ng galit at sakit sa isang bagay na produktibo. Mahirap ang kurso, pero nagustuhan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay may ginagawa ako para sa sarili ko. Hindi para sa iba. Hindi para magpatunay. Hindi para makakuha ng approval. Kundi para sa akin lang. 2 beses sa isang linggo ang klase sa gabi. At tuwing weekend ay nag-aaral ako sa coffee shop malapit sa kondo ko. Nakilala ko ang ibang estudyante. Mga taong sinusubukan ding pagandahin ang buhay nila. At kahit papaano, hindi ako naging mag-isa. Isang babae, si Patricia. Isang single mom na nasa 40s na natanggal sa trabaho sa factory at nag-aaral ulit para sa mas stableng trabaho. Sabay kaming nagla-lunch minsan at nagkukwento siya tungkol sa mga anak niya, kung gaano kahirap pero kung gaano ka worth it, tama ang ginagawa mo. Sabi niya sa akin isang Sabado habang nagre-review kami ng billing codes. Ang mag-invest sa sarili, yan ang pinakamatalinong magagawa mo. Napansin din ng katrabaho kong si Vanessa ang pagbabago sa akin. Matagal na kaming magkaibigan sa opisina, pero mas madalas na niya akong inaaya magkape, kinukumusta ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat. Pero sinabi ko ang tungkol sa pera, sa pamilya ko, at kung paano ako laging parang hangin sa kanila. Tama ang ginawa mo, sabi niya habang nasa cafe kami malapit sa opisina. Sinasabi ko yan sa sarili ko, sabi ko. Pero may part pa rin sa akin na naguguilty. Bakit? Dahil nanindigan ka? Dahil magulang mo sila at kapatid mo si Bianca? Dapat patawarin mo na lang sila? Ganon? Umiling si Vanessa. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin magpapadormat ka. Ira, pwede mong mahalin ang pamilya mo at maglagay pa rin ng boundaries. Tumatak sa isip ko ang sinabi niya. Matagal kong sinubukang makuha ang pagmamahal ng pamilya ko na nakalimutan kong hindi ko naman kailangan. Pwede naman akong tumalikod. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Bumalik si Bianca mula sa Paris 3 linggo matapos ang birthday ko at tumawag ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, Ira, ano bang nangyayari? Galit na galit sina Mama at Papa sa'yo. Sigurado akong galit sila. Sabi nila kumuha ka raw ng pera sa account nila. Totoo ba yon? Pera ko yon, Bianca. Pero kailangan nila yon. Hindi nila kailangan. Ginamit nila para ipadala ka sa Paris. Tumahimik siya sandali. Hindi ko alam yon. Siyempre hindi mo alam. Wala ka namang alam, di ba? Hayahay ka lang sa buhay habang kaming iba. Tagasalo ng problema. Hindi naman fair yan. Sabi niya. Maliit ang boses. Baka hindi. Pero totoo. Ira, sorry na. Hindi ko na-realize. Pinutol ko siya. Hindi na mahalaga. I-enjoy mo na lang ang buhay mo, Bianca. Diyan ka naman magaling. Binabaan ko siya at blinok ang number niya. Nang gabing iyon,
Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng matagal. Hindi ko makilala ang taong nakatingin pabalik sa akin. Mukha siyang mas matigas, mas galit, pero mas matatag din. Naisip ko ang comment ni Mama sa Instagram. Siya lang ang bukod tanging nagbibigay ng dangal sa pamilyang ito. At narealize ko ang isang bagay. Hindi ko kailangan na maging proud sila sa akin. Kailangan ko lang maging proud sa sarili ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, proud ako. Nag-scroll ako sa mga litrato ko sa nakalipas na ilang taon. Mga litrato sa work events, dinner kasama ang friends, solo trips na pinag-ipunan ko ng husto. Sa bawat isa, nakangiti ako, pero hindi umaabot sa mata. Nag-selfie ako noon din, nakatayo sa banyo, nakapambahay, magulo ang buhok, at ngumiti ako. Pinost ko ito sa sarili kong Instagram na may caption, 30 and thriving. Walang tag kahit kanino. Hindi ko kailangan. Hindi ito para sa kanila. Para ito sa akin. Isang buwan ang lumipas bago nagparamdam ulit ang mga magulang ko. Nakablock ang number ni Bianca. Pero nahanap ni Mama ang paraan para makontak ako sa email. Ang subject line. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyong ito. Muntik ko nang burahin nang hindi binabasa. Muntik na. Pero nanaig ang curiosity. Kaya binuksan ko, Ira. Pinag-uusapan namin ng papa mo ang inaasta mo. At sa tingin namin ay may utang kang paliwanag. Napakakasarili ng pagkuha mo sa perang yon, lalo na't alam mong may mga plano kami. Sobrang lungkot ni Bianca sa nangyaring ito. At sa totoo lang, pati kami. Pinalaki ka naming mas mabuti kaysa dito. Inaasahan naming ibabalik mo agad ang pera at magsusori sa kapatid mo sa pagsira ng experience niya sa trip. Araw-araw siyang umiiyak simula nang malaman niya ang ginawa mo. Dapat, nagtutulungan ang pamilya at binigo mo kaming lahat. Tumawag ka para maayos natin ito. Bilang mga matatanda, Mama, binasa ko ito ng 3 beses. Sa bawat basa, tumataas ang dugo ko. Inaasahan nilang magsusori ako. Inaasahan nilang ibabalik ko ang pera at sa baluktot nilang lohika. Ako pa ang sumira ng trip ni Bianca. Trip na natapos na at na-enjoy na niya trip na pinondohan ng pinaghirapan kong pera. Nag-type ako ng sagot. Mabilis ang mga daliri ko sa keyboard. Ma, wala akong utang sa inyo. Hindi paliwanag, hindi apology, at lalong hindi ang perang yon. Ibinigay ko yon ng bukal sa loob dahil akala ko kailangan nyo para sa gamot at pangangailangan. Sa halip ginamit nyo para ispoil si Bianca habang tinatrato akong parang hangin. Tapos na akong maging alkansya nyo. Tapos na akong maging invisible. Huwag nyo na akong kontakin hanggat hindi kayo handang magkaroon ng tapat na usapan kung paano nyo ako trinato sa loob ng 30 taon. Pinindot ko ang send bago ako magdalawang isip. Naging maayos ang medical coding course. Nakumpleto ko ang 2 buwan at nangunguna ako sa klase. Naging tunay na kaibigan kami ni Patricia, sabay nag-aaral at nagkukwentuhan. Siya ang unang pinagsabihan ko ng buong kwento tungkol sa pamilya ko. Sinabi nila yon? Tanong niya, nanlalaki ang mata. Nasa coffee shop kami. Nakalatag ang mga libro. Gusto nilang mag-sorry ako at ibalik ang pera. Baliw ba sila? Mukhang oo. Humigop ako ng kape. Pinalabas ni Mama na parang krimen ang ginawa ko. Umiling si Patricia. Alam mo kung anong tingin ko? Nagpapanik sila. Nasanay silang may unan na pera. At ngayong wala na, sinusubukan kanilang i-guilt trip para ibalik. Gumagana ng konti, inamin ko. Naiisip ko si Bianca na umiiyak. Matanda na si Bianca. Kung umiiyak siya, dahil yun sa kailangan na niyang harapin ang realidad. Gusto kong maniwala doon. Gusto ko talaga. Pero may bahagi pa rin sa akin na nakokonsensya. Yung bahagi na sinanay mula pagkabata na unahin ang iba, na ayusin ang gusot, na siguraduhing masaya ang lahat maliban sa akin. Nag-vibrate ang phone ko. Unknown number. Laban sa mas maayos na desisyon. Sinagot ko. Hello, Ira. Papa mo to. Dapat binaba ko na. Dapat blinok ko na. Pero may kung ano sa boses niya na pumigil sa akin. Anong
anong kailangan nyo? Gusto kong mag-usap tayo. Yung totoong usapan. Walang away, walang sigawan. Usap lang. Nag-alinlangan ako. Nakikinig ako. Mali ang email ng mama mo. Sinabi ko sa kanya. Yon. Pero Ira, kailangan mong intindihin ang pinanggagalingan namin. Yung perang. Yon. May plano kami para doon. Mga planong hindi ako kasama. Bumuntong hininga siya. Hindi ganoon kasimple. Sa totoo lang pa. Ganoon kasimple. Kinuha niyo ang pera ko at binigay kay Bianca. Hinayaan mong i-post ni Mama na si Bianca lang ang nagbibigay ng dangal sa inyo. Kinalimutan niyo ang birthday ko. Ganoon kasimple yon. Hindi namin kinalimutan ang birthday mo. Na-distract lang ang mama mo sa paghatid kay Bianca. Mas malala yun pa. Mas masakit yon. Pinili niyong unahin si Bianca kaysa sa akin ulit gaya ng lagi niyong ginagawa. Mas kailangan ni Bianca ng suporta. Hindi siya kasing tatag mo. Hayan na. Ang excuse na 1,000 beses ko nang narinig. Kailangan ni Bianca ng higit pa. Kawawa si Bianca. Deserve ni Bianca ang special treatment. At ako, dapat matatag lang ako, solido. Yung hindi nangangailangan ng kahit ano. Ayoko na nito. Mahina akong sabi. Hindi ko nasusunugin ang sarili ko. Para lang mainitan ang iba. Ira, wag naman. Pa, tama na. Binawi ko ang pera ko. At ginagamit ko to para pagandahin ang buhay ko. Kung hindi kayo masaya para sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan. Binaba ko ang telepono at agad na blinak ang number. Nanginginig ang kamay ko, pero nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Sa bawat pagtindig ko sa kanila, gumagaan ng konti, nandoon pa rin ang guilt. Pero mas tahimik na, mas madaling isantabi. Napansin ni Vanessa ang mood ko sa trabaho at hinila ako nung lunch break. Okay ka lang? Parang tense ka, tumawag si Papa. Sinabi ko sa kanya ang usapan, ang excuse na kailangan ni Bianca ng suporta at kung paano ako napuno. Nakinig si Vanessa ng walang imik tapos sinabi, alam mo kung anong tingin ko? Nagluluksa ka. Nagluluksa? Oo. Nagluluksa ka para sa pamilyang akala mo meron ka o pamilyang gusto mong magkaroon. At okay lang yon. Normal yon. Pero hindi mo pwedeng hayaan na hilahin ka ng luksang yan pabalik sa gulo nila. Tama siya. Nagluluksa ako. Pinaglalamayan ko ang relasyon na hindi ko na mararanasan sa mga magulang ko. Ang pagiging magkapatid na hindi namin pagsasaluhan ni Bianca. Pero higit sa lahat, nagluluksa ako para sa bersyon ng sarili ko na nag-aksaya ng maraming taon para lang makuha ang pagmamahal na dapat sana'y libreng ibinibigay. Nang weekend na iyon, nag-aaral ako sa coffee shop nang mag-text ang isa pang unknown number, si Bianca. Ira, please kausapin mo ako. May bago akong phone. Hindi ko alam ang tungkol sa pera. Hindi ko alam na pera mo ang gamit nila. Sorry talaga. Pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Gusto kong sumagot para marinig ang sasabihin niya. Pero alam ng mas matatag na bahagi ko na walang magbabago. Nag-type ako. Bianca, kailangan ko ng espasyo. Hindi pa ako handang makipag-usap. Siguro balang araw, pero hindi ngayon. Sumagot siya agad. Naiintindihan ko. Nandito lang ako kapag handa ka na. Mahal kita. Hindi na ako sumagot. 3 buwan sa medical coding course, may nangyaring hindi inaasahan. Ang instructor ko, si Ma'am Dayan, na nagtrabaho sa healthcare administration ng 20 years, ay kinausap ako pagkatapos ng klase. Ira, gusto kitang kausapin tungkol sa performance mo. Isa ka sa top students sa program. Salamat po. Gulat kong sabi, seryoso ako. Ang attention to detail mo, exceptional. May talento ka dito. Naisip mo na ba kung anong gusto mong gawin pagkatapos ng program? Umaasa po akong makahanap ng pwesto sa ospital o clinic, yung stable. Ngumiti si Dayan. May kaibigan ako na nagtatrabaho sa St. Luke's Medical Center. Naghahanap sila ng tao sa billing department. Senior position at maganda ang sweldo. Gusto kitang i-recommend.
Tumalo ng puso ko. Oo, ipapadala ko sa'yo ang details. Siyempre may interview, pero tingin ko perfect ka para doon. Lumabas ako ng klase. Napakiramdam ko ay lumilipad ako. Ito na yon. Ito na ang oportunidad na pinaghihirapan ko. At nagawa ko ito nang mag-isa, nang walang tulong o approval ng pamilya ko. Pag-uwi ko, may nakita akong envelope sa ilalim ng pinto ko. Walang return address, pero kilala ko ang sulat kamay. Kay Mama. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. Sa loob ay isang birthday card, late ng 3 buwan, at isang tseke na nagkakahalaga ng Gen 55,000 ang nakasulat sa card. Sorry na miss namin ang birthday mo. Sana makabawi ito. Love, Mama at Papa. 25,000. Katiting lang nang ibinigay ko sa kanila sa loob ng maraming taon. At akala nila maayos nito ang lahat. Pinunit ko ang tseke at tinapon sa basurahan. Ang interview sa St. Luke's ay nakaschedule sa susunod na Martes. Ginugol ko ang buong weekend. Sa paghahanda, tinulungan ako ni Vanessa pumili ng professional na damit, isang navy blazer at slacks na nagpamukha sa aking kagalang-galang at kampante. Nung umaga ng interview, kinakabahan ako. Ito ang pinakamalaking opportunity ko sa loob ng maraming taon at hindi ko hahayaang sirain ito ng family drama ko. Mas naging maayos ang interview kaysa sa inaasahan ko. Ang hiring manager, si Caroline, ay humanga sa background ko sa pharmaceutical sales at sa dedikasyon kong tapusin ang medical coding program habang nagtatrabaho full-time. Kailangan namin ng taong organisado, mabusisi, at kayang humawak ng high-pressure situations, sabi ni Caroline. Sa nakikita ko, perfect ka dito. Salamat po. Excited po ako sa opportunity na to. Ang posisyon ay may full benefits at ang starting salary ay 85,000 monthly. Muntik na akong mahulog sa upuan. 85,000. Halos doble ng kinikita ko sa sales at may mga bonus pa yan. Perfect po yon, sagot ko. Great! Tatawag kami bago matapos ang linggo para sa desisyon. Pagbalik ko sa kotse, may 6 na missed calls galing kay Mama at 3 kay Papa. Nung gabing iyon, inaya ako ni Vanessa uminom para mag-celebrate. Pumunta kami sa isang wine bar sa BGC. Deserve mo to, sabi niya habang tinataas ang baso. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, deserve mo ang magandang bagay. Hinihintay ko pa ring may mangyaring masama amin ko. Parang may kapalit, walang mangyayaring masama. Magaling ka, nagtrabaho ka ng maigi, at sa wakas, inuuna mo na ang sarili mo. Hindi yan pagiging makasarili. Survival yan. Pag-uwi ko, may email na naman galing kay Mama. Subject line, emergency. Bumagsak ang sikmura ko. Sa kabila ng lahat, magulang ko pa rin sila. Kung may totoong mali, kailangan kong malaman. Era, kailangan nating mag-usap agad. Nawalan ng trabaho ang papa mo nung nakaraang linggo at gipit na gipit kami. Kailangan namin ang pera pabalik. Hindi ito pakiusap. Tunay na emergency ito. Baka marimata ang bahay. Tumawag ka agad pagkabasa mo nito. Mama, binasa ko ng 2 beses. Nawalan ng trabaho si Papa. Baka mawala ang bahay. At parang responsibilidad ko ito. Pero hindi. Nagbigay ako ng mahigit 1,000,000 sa loob ng 6 na taon. Ginamit nila sa luho at regalo kay Bianca imbes na itabi para sa totoong emergency. Bunga ito ng mga desisyon nila. Hindi akin. Pero nakakadurog ang guilt. Tinawagan ko si Vanessa. Sinasabi nilang emergency. Nawalan ng trabaho si Papa. Baka mawala ang bahay. Ira, makinig ka. Hindi mo problema yan. Pero paano kung nagsasabi sila ng totoo? Di kailangan nilang solusyonan bilang mga matatanda. Pwede silang lumipat sa maliit na bahay, maghanap ng trabaho, humingi ng tulong kay Bianca. Hindi ikaw ang safety net nila. Binigyan mo sila ng 1,000,000 at winaldas nila. Kung gipit sila ngayon, sa kanila na yon.
Huminga ako ng malalim. Tama ka. Nag-reply ako sa email ni Mama. Ma, sorry sa nangyari sa trabaho ni Papa, pero hindi ko kayo matutulungan pinansyal. Nagbigay ako ng higit 1 milyon at pinili niyong gastusin sa mga bagay na hindi emergency. May sarili na akong buhay na iniintindi. I-try niyo kay Bianca humingi ng tulong dahil siya naman ang lagi niyong inuuna. Good luck, Ira. Pinindot ko ang send at pinatay ang phone ko. 3 araw ang lumipas. Nakuha ko ang tawag. Galing kay Caroline. Tanggap ako sa trabaho. Umiyak ako doon mismo sa sala ko. Luha ng tuwa, luha ng ginhawa. Tinawagan ko si Patricia. Tapos, si Vanessa. Nag-dinner kami sa isang magandang restaurant sa Makati. Umorder ako ng pinakamahal na steak at hindi ako nakonsensya. Para sa bagong simula, sabi ni Vanessa. Para sa bagong simula, ulit ko. Mag-uumpisa ako sa ospital sa loob ng 3 linggo. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Lahat ay umaayon na sa wakas. Tapos, dumating si Bianca sa kondo ko. Pauwi ako galing grocery nang makita ko siya sa lobby steps. Iba ang itsura niya, payat, pagod. Wala na ang maarte niyang postura. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Hindi masungit pero hindi rin mainit. Kailangan kitang makita para mag-sorry ng personal. Bianca. Sabi ko kailangan ko ng space. Alam ko. Pero bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Yun lang. Nag-alinlangan ako. Tapos, binuksan ang pinto. 5 minuto. Umakyat kami sa unit ko. Tumayo si Bianca sa sala. Parang nahihiya. Ira, hindi ko alam. Panimula niya. Sumpaman, hindi ko alam na ginagamit nila ang pera mo. Nung nalaman ko, kinonfront ko sila. Nag-away kami. Sabi nila nag-iinarte ka lang daw. Pero alam kong hindi totoo yon. Nakita ko ang bank statements. Kinuros ko ang braso ko. So, anong gusto mo? Kapatawaran? Hindi. Gusto ko lang malaman mo na sorry. Sorry sa pagiging manhid, sa pagbaliwala sa lahat, sa hindi pagpansin, kung gaano kasama ang trato nila sa'yo. Kapatid kita, at dapat napansin ko, basag ang boses niya. Bianca, naging kung ano lang ang turo nila sa'yo. Hindi kita sinisisi doon. Pero dapat naging mas mabuti ako. Dapat nanindigan ako para sa'yo. Lumambot ako ng konti. Oo, dapat. Sinabi ko sa kanila na hindi na ako tatanggap ng pera hanggat hindi sila nagsosorry sa'yo at seryoso ako. Nagulat ako doon. Ginawa mo yon? Oo. At galit na galit sila sa akin ngayon. Wala raw akong utang na loob. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Welcome sa mundo ko. Aalis na ako sa bahay nila. Kumuha ako ng apartment at babalik ako sa school para tapusin ang degree ko. Hindi na ako magiging prinsesa nila. Mabuti yan, sabi ko. Sa tingin mo ba pwede tayong maging totoong magkapatid? Hindi lang sa dugo, kundi yung nandyan para sa isa't isa, naisip ko. Siguro balang araw, pero kailangan ng panahon, Bianca. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Pagkaalis niya, nag-vibrate ang phone ko. Email galing kay Mama. Ira, hindi ko alam kung anong sinabi mo kay Bianca, pero ayaw na niyang tumulong sa amin. Nilason mo ang isip niya laban sa amin. Sinisira mo ang pamilyang ito. Sana masaya ka. Mama! Dinilit ko ang email ng walang sagot. Masaya ako. At yun ang kinatatakutan nila. Lumipas ang 2 linggo. Natapos ko ang course nang may honors at naghanda para sa bagong trabaho. Nagpa-party si Patricia. Simple lang, pizza at cake. Pero mas totoo kaysa sa anumang family gathering na napuntahan ko. Speech! Sigaw ng isa. Tumayo ako. Gusto ko lang magpasalamat. 6 na buwan ang nakaraan. Nasa madilim na lugar ako. Pero tinulungan niyo akong maalala na may halaga ako. Salamat. Isang araw bago ako magsimula sa trabaho, nag-decide akong maglinis ng social media. In-unfollow ko ang mga magulang ko. Napansin ko ang isang status update ni Mama 2 araw na ang nakakaraan.
Minsan binibigo ka ng mga anak mo sa paraang hindi mo inaasahan. Pinalaki namin si Ira na maging mabuti, pero pinili niya ang pagiging makasarili kaysa pamilya. Ipinagdadasal na makita niya ang liwanag. Maraming comments na sumasang-ayon, pero may ilan na tumindig. Ang tita Linda ko kapatid ni Papa. Baka panahon na para tingnan niyo ang sarili niyong gawa imbes na sisihin si Ira. Ilang taon ko nang nakikitang tinatrato niyo ang batang yan na parang basura. Deserve niya ang mas mabuti. Ang pinsan kong si Jake. Ilang taon kayong binuhay ni Ira at ni hindi kayo nagpasalamat. Baka napagod lang siyang maabuso. May mga nakapansin pala. Ini-screenshot ko ito bilang ebidensya. Naging maayos ang unang linggo ko sa St. Luke's. Busy pero fulfilling. Tinawag ako ni Caroline sa opisina nung Biyernes. Gusto lang kitang i-check. Ang ganda ng feedback sa'yo ng team. Mabilis kang matuto. Ginagawa ko po ang best ko. Nakikita ko yon. Kung ipagpapatuloy mo to, nakikita kitang magiging manager sa loob ng 1 o 2 taon. Manager. Sa loob ng 1 o 2 taon, halos hindi ko maproseso. Lumabas ako ng opisina na parang lumulutang. Nung weekend, inaya ko si Bianca mag-lunch. Simple lang. Sandwich at kape. Nakausap ko ulit sina Mama at Papa. Sabi niya, ayaw pa rin nilang umamin. Tingin nila naghihiganti ka lang. Siyempre, yun ang iisipin nila. Sinabi ko sa kanila na kung gusto nila ng relasyon sa akin, kailangan nilang lumaki at mag-sorry. Mabuti yan, sabi ni Bianca. Handa akong magsimula ulit kasama ka, ate. Kung papayag ka. Tumingin ako sa kanya at nakita ang sinseridad. Okay, magsimula tayo sa wala. Walang expectations. 2 taong sinusubukang maging magkapatid. Nung gabing iyon, tinag ako ni Mama sa isang Facebook post. Isang mahabang litanya tungkol sa family values at utang na loob. Sa dulo, Ira, kung nababasa mo ito, alamin mong durog ang puso namin ng papa mo. Nagdadasal kaming bumalik ka sa amin bago mahuli ang lahat. Sumabog ang pasensya ko. Nag-comment ako, Ma. Nagbigay ako ng mahigit 1 milyon sa loob ng 6 na taon para sa bills at gamot. Ginamit nyo para sa luho at regalo kay Bianca. Habang binabalewala ako, kinalimutan nyo ang birthday ko, pinost nyo na si Bianca lang ang nagbibigay ng dangal sa inyo at ngayon gi-guilt trip nyo ako para sa pera? Tapos na akong maging ATM nyo. Kung gusto nyo ng relasyon sa akin, magsimula kayong mag-sorry at panindigan ang mga ginawa nyo. Pinost ko. Sa loob ng ilang minuto, bumaha ang comments. Nag-comment si Tita Linda. Sa wakas, may nagsabi rin, sumagot si Mama. Pribadong usapin ito. Sumagot ako. Ginawa niyong publiko nung tinag niyo ako. Sinasabi ko lang ang side ko. Nag-log off ako at blinok sila sa lahat. Nanginginig ako pero magaan ang pakiramdam. Nagsabi ako ng totoo. Kinabukasan, tumawag si Tita Linda. Hija, okay ka lang? Nakita ko ang post. Halos mabaliw ang mama mo kakatawag sa lahat para kampihan siya. Pero hindi umuubra. Mabuti naman, sabi ko. Kinahapunan, tumawag si Papa gamit ang ibang number. Ira, please wag mong ibaba. Hiyang-hiya na kami sa pamilya dahil sa post mo. Hinimok niyo ang sarili niyo pa. Nagsabi lang ako ng totoo. Kailangan nating magkita. Aayusin natin to. Wala nang aayusin. Ira, please, magulang mo kami. Ililibre ka namin ng dinner. Mag-usap tayo bilang pamilya. Aaminin namin na nagkamali kami. Napatigil ako. Aamin kayo? Oo. Gusto naming itama ang lahat. Sige. Isang dinner. Ako ang pipili ng lugar at kasama si Bianca. Bakit kailangan nandoon si Bianca? Dahil parte siya ng pamilya at kailangan niyang marinig. Biyernes ng gabi. Sa isang tahimik na restaurant sa Quezon City. Dumating si Bianca ng maaga. Sakto 6:00. Dumating ang mga magulang namin. Mukhang tumanda si Mama. At namayat si Papa. Umupo sila. Salamat sa pakikipagkita.
sabi ni Papa. Gusto niyong mag-usap? Magsalita kayo, sabi ko. Ira, may utang kaming apology sa'yo, sabi ni Mama. Tama ka. Hindi naging patas ang trato namin. Nag-alala lang kami kay Bianca dahil parang hindi niya kaya, samantalang ikaw. Kaya lang ako naging kaya lahat kasi wala akong choice. Kinalimutan niyo ang birthday ko, Ma. Sinabi niyong si Bianca lang ang nakakapag-proud sa inyo. Pagkakamali. Yung comment na pagkakamaling iniwan niyo para makita ng lahat. Sumingit si Papa. Gusto naming ayusin ang pamilya. Bagin anga, gusto niyong bumalik ang ATM niyo? Diretsahan kong sabi. Nawalan ng trabaho si Papa. Gipit kayo. Ang convenient ng timing. Tama siya. Sabi ni Bianca. Hindi niyo inisip na ayusin hanggat hindi niyo kailangan ng pera. Bianca! Gulat na sabi ni Mama. Nagsasabi ng totoo si ate. Nakita ko ang bank statements. Binigyan niyo ako ng lahat. At binigyan niyo siya ng wala. Tumahimik ang mesa. Sa wakas, nagsalita si Mama, mataas ang boses. Ano bang gusto mo, Ira? Lumuhod kami? Nagsorry na kami. Ano pa? Gusto kong maging totoo kayo. Sabihin niyo sa akin ang isang bagay na proud kayo sa akin. Isang beses na inunan niyo ako. Hindi makasagot si Mama. Wala siyang maisip, gaya ng inakala ko. Sabi ko, Ira, mawawala ang bahay namin. Sabi ni Mama. Nangingilid ang luha. Gusto mo bang maging homeless ang magulang mo? Pwede kayong lumipat sa maliit. Magtrabaho. Humingi ng tulong kay Bianca. Sinabi ko na sa kanila na hindi, sabi ni Bianca. Hindi ko nakukonsintihin to. Ikaw rin? Tanong ni Papa. Pinalaki niyo akong selfish. Tinutulungan ako ni ate na makita yon. Tumayo si Mama. Kung ayaw niyong tumulong, tapos na tayo dito. Umalis sila ng walang ibang salita. Naiwan kami ni Bianca. Tahimik. Well, expected na. Yon, sabi niya. Oo. Pero at least, nagkaalaman na. Kumain kami ng dinner at nagkwentuhan tungkol sa buhay namin, hindi tungkol sa kanila. Sa unang pagkakataon, parang magkapatid lang kami. Lumipas ang mga buwan. Na-promote ako sa ospital. Mas naging close kami ni Bianca. Nakahanap si Papa ng trabaho. Mas mababa ang sweldo. At nagtatrabaho si Mama sa isang retail store part-time. Lumipat sila sa kondo. Nung sumunod na Pasko, kasama ko ang pamilya ni Tita Linda at si Bianca. Masaya. Payapa. Isang gabi, tumawag si Papa. Ira, gusto ko lang sabihing sorry. Totoong sorry. Hindi dahil may kailangan ako, kundi dahil deserve mong marinig. Mali kami. Trinato ka namin ng masama at walang excuse doon. Hiyang-hiya ako. Umiyak ako. Ito ang gusto kong marinig sa loob ng 30 taon. Salamat, Pa. Naging maayos ang buhay ko. Tumaas ang sweldo ko. Nakabili ako ng sarili kong townhouse. Nagtapos si Bianca ng college. Ang mga kamag-anak na dating tahimik ay lumapit sa akin. Nung 31 ako. Nagparty ako sa bahay kasama ang mga tunay kong kaibigan at si Bianca. Habang kinakantahan nila ako, napuno ako ng pasasalamat, hindi para sa hirap na dinanas ko, kundi para sa lakas na nahanap ko para lumaban. Natutunan ko na ang pagbawi sa kung anong akin ay hindi paghihiganti. Ito ay pagliligtas sa sarili. Ginugol ko ang maraming taon sa pagpapapansin sa mga taong bulag sa halaga ko. Ang pagbawi ko sa pera at sa buhay ko ay pagpili sa sarili ko. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi paghihiganti. Ito ay ang mamuhay ng masaya, matagumpay, at payapa at huwag na huwag ng hayaang may magdikta ng halaga mo kahit kailan.